Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Senator Laila De Lima tumanggi magpasok ng plea sa kasong disobedience to summons sa isinagawang arraignment sa Quezon City Metropolitan Trial Court. Mga miyembro ng Interagency Committee on Illegal Drugs nagpulong na sa unang pagkakataon mula ng buuhin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Negosyanteng nailigtas mula sa kamay ng mga kidnapper sa Bicol Region, ipinisinta sa media ng PNP Anti-Kidnapping Group. Iba pang motibo ng pagdukot, inaalam na. Nangyaring pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr., isang malinaw na kaso umano ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga pulis, batay sa committee report ng Senado. PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa tiwala sa naging investigasyon ng PNP Internal Affairs Service sa grupo ni na Police Superintendent Marvin Marcos kaugnay ng pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Umanay korupsyon sa Energy Regulatory Commission, kinumpirma ng ilang opisyal ng ahensya sa pagdinig ng lower house. Subscribers ng Wish 107.5 FM YouTube channel umabot na sa 1 milyon. Mga masusugid na mga taga-subaybay bibigyan ng loyalty card. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga sakay ng tricycle na naaksidente sa Mandaue City, Cebu. Ito ang balita ni Marlon Abique. Nadatnan ng UNTV News and Rescue Team na nakaupo pa sa gilid ng kalsada ang dalawang biktima matapos maaksidente ang sinasakyang tricycle sa Magikay, Mandaue City mag-alas 11 kagabi. Kinilala ang mga biktima na si Flora May Barangan, 21 taong gulang na nagtamo ng galos sa kanyang mukha at kamay, at ang kasama nitong pasahero na si Reggie Cañanes, 20 taong gulang na nagtamo naman ng gasgas sa bisig at pasasaka ng paa. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang dalawang biktima bago dinala sa Mandaue District Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Kwento ng ilang nakakita sa pangyayari, isang jeep ang bumangga sa sinasakyang tricycle ng mga ito sa kabaan ng ML Quezon Street. Hindi naman tumigil ang jeep matapos ang insidente, ngunit naaresto rin ang driver nito nang muling makabangga sa May Talamban area. Inanyayahan naman ng pulisya ang dalawang biktima sa kanilang opisina upang harapin ang jeepney driver at sampahan ng kaukulang kaso kung kanilang gugustuhin. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Mandaue City. Tumangging magpasok ng plea si Senadora Laila De Lima para sa kasong disobedience to summons sa ginawang arraignment ng Quezon City Metropolitan Trial Court o MTC. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad kay Senator Laila De Lima nang dumalo ito sa kanyang arraignment kaninang umaga sa Branch 34 ng Quezon City Metropolitan Trial Court. Kaugnay ito ng kasong disobedience to summons o paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code na inihain ni na House Speaker Pantaleon Alvarez, House Majority Leader Rodolfo Fariñas at House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali dahil umano sa pag-uutos nito sa dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig sa issue ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Sa arraignment, tumanggi magpasok ng anumang plea ang senadora, kaya't ang korte na sa sala ni Judge Ludmila De Pio Lim ang otomatikong nagpasok ng not guilty plea. Hindi po kinikilala ni Senator De Lima ang jurisdiction at otoridad ng Metropolitan Trial Court dahil ang kasong ito ay hindi po para sa korting ito. Kaya dahil ito, hindi po siya nag-enter ng plea. Si De Lima ay ineresto at ikinulong sa PNP Custodial Center noong February 24 dahil sa umano'y pagkakasangkot sa Bilibid drug trade. Iginiit naman ng senadora na inosente siya sa mga ibinibintang sa kanya at hinihintay na lamang niya ang magiging sagot ng korte sa kanyang petisyon upang siya ay makalaya. Ang importante po sa aking kaso ay nasa Supreme Court at umaasa po ako at bibigyan ng Supreme Court yung kahilingan ko na ipalaya na po ako. Muli ring tiniyak ng senadora na hindi siya mananahimik sa mga isyu kahit nakakulong na siya sa loob ng Camp Crame. Habang patuloy ang patayan at
Sa harapan naman ng Justice Hall ng Quezon City ay isinisigaw ng mga supporter nito na palayain na ang senadora. Itinakda sa April 26 alas 2 ng hapon ang pagdinig sa kaso ni Senator De Lima kung saan ang unang sasalang bilang witness ay si House Speaker Pantaleon Alvarez. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi babaguhin ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang desisyon o rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service sa grupo ni Superintendent Marvin Marcos hinggil sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Susuportahan at aaprubahan umano ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa anuman ang maging desisyon ng PNP Internal Affairs Service sa kaso ni na Police Superintendent Marvin Marcos hinggil sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail noong November 5, 2016. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, tiwala siya sa ginawang investigasyon ng IAS kaya't wala ng dahilan para baliktarin anuman ang kanilang maging desisyon kahit na umapila pa umano sa kanya ang grupo ni Marcos. Hindi na ako makikinig sa kanya kung kahit anong appeal nila dyan. Basta ako, kung ano yung ginawa ng IAS na resolution, that's final for me. I will sign it. Pag sinabi ng IAS, tigok. Tigok. Pag sinabi ng IAS na absulto, absulto. May tiwala ko doon. Dagdag pa ni General Bato na nais sana nila na maunang ilabas ng DOJ ang desisyon sa kasong kriminal sa grupo ni Marcos para maging mas matibay at malakas ang kaso laban sa mga ito. Nauna nang sinabi ng IAS na ngayong buwan ay magsusumiti na sila ng draft ng desisyon sa kaso ni na Marcos kay General Bato upang pirmahan. Yung resolution namin with the recommendation, binigay namin kay Bato. So, parang ano siya, in agreement siya doon. So, ibinalik niya, kayo na rin ang mag-draft ng decision para pirmahan ko na lang. Tumanggi naman si Leuterio na agad na ihayag ang kanilang desisyon at ipinauubaya na lamang nila kay Bato ang paghahayag sa publiko sakali aniyang mahatulan ng grave misconduct ang grupo ay tiyak na maaalis agad ang mga ito sa serbisyo kahit na plano ng mga itong umapila sa National Police Commission, Civil Service Commission at maging sa Supreme Court. The decision of the Chief PNP is final and executory. Immediately after he decides, he can direct his Director for Personnel and Records Management to issue the orders dismissing such personnel from the police service. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nailigtas mula sa kamay ng mga kidnapper ang negosyanteng dinukot sa Bicol Region noong pang November 2016. Naaresto na rin ang mga nasa likod ng kidnapping, kabilang ang isang barangay captain. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Iniharap sa media ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang negosyante na biktima ng kidnap for ransom group sa Bicol Region at 5 kidnappers nito. Ito'y kasunod ng pagkakaligtas dito ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Ragay, Camarines Sur noong March 6. Ayon kay PNP AKG Chief Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, dinukot noong November 23, 2016 sa kanyang poultry farm sa Calabanga, Camarines Sur si Francis Maulyon. At nakapagbayad na ng 1.4 million pesos ang pamilya ng biktima sa mga suspect. Bunsod nito, nagsagawa ng entrapment operation ng PNP AKG nang muling humingi ng 1.2 million pesos ang mga kidnappers. At nang dumating ang araw ng payoff, nagkaroon ng palitan ng putok dahil armado ng matataas na kalibre ng baril ang mga suspect. Iba yung nagbabantay sa safe house at saka iba yung kukuha ng payoff. At ang nangyari sa payoff area, doon nila binuhusan ng tropa na 8 at naka-high-powered firearms sila. Actually, nagkaroon ng encuentro doon and they took the high ground. At marurunong ito, nagsabi kaagad, yun daw ang training nila. Kasi according to him, yung revelation niya is may nagtuturo daw sa kanila na ang tawag sa kanila is Danny Sundalo. Naaresto ang 5 suspect sa pagdukot sa negosyante, kabilang ang barangay captain ng barangay Maninila, Kamalig, Albay. Pinapakain naman po nila ako pero palagi po akong nakatali. Tapos yun po, tinatakot. Papatayin po, pupugutan, puputulan daw po ng daliri, ipadala daw po sa pamilya ko.
Nanggigigil naman si General Bato sa barangay chairman na posible ani ang kasabwat sa kidnapping dahil bukod sa kapitbahay lamang nito ang pinagdalhan sa biktima ay ipinagamot pa ni chairman ang bantay na nasaksak nito at muling binigyan ng bagong bantay ang biktima. Anong klaseng kapitan ka? Tutukan? Ay mo, tell it to the Marines. All the while, tututukan ka ng baril kaya hindi ka makareport sa polis. Whereas 2 months yung nandun, kausap, nakikita niya, nakausap mo palagi yung mga abductors niya at saka yung nagwardya niya. Wala kang ginagawa. All the while, 2 months, tututukan ka ng baril. Lukuhin mo kami. Magkano promise sa'yo na share mo? Yung first na ransom payment, magkano binigay sa'yo? Ito ngayon, magkano share mo dito dapat? Anak ng bakang kapitan ka. Sa ngayon ay inaalam pa rin ng mga otoridad kung may iba pang motibo ang mga suspect at tuloy din ang hot pursuit operation ng PNP para mahuli ang leader ng grupo na si Ronald Quachin at ang 2 pang miyembro na nag-ooperate din sa mga probinsya ng Quezon, Batangas at Laguna. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sinampahan na ng administrative complaint ng Bureau of Customs o BOC sa Office of the Court Administrator ang Manila Regional Trial Court Judge na nag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO pabor sa Mighty Corporation. Hinihiling ng Customs sa Korte Suprema na parusahan si Judge Tita Bughaw Alisuwag ng Manila RTC Branch 1 dahil sa umano'y gross ignorance of the law at pagkiling sa cigarette manufacturing company. Ayon sa Customs, sila ginawang untouchable ni Judge Alisuwag ang kumpanya nang saklawin ng TRO ang kapangyarihan nilang mag-inspeksyon sa lahat ng warehouse ng Mighty Corporation. Ang posisyon ng Bureau of Customs, ito ay hindi naayon sa batas, hindi nalalaman ni Judge Alisuwag ang kanyang ginawa. So siya ay nireklamo namin siya ng gross ignorance of the law. Sinabukan ng UNTV News. Nakuna ng panig si Judge Alisuwag ngunit hindi ito sumasagot sa ating mensahe. Naniniwala si dating National Security Advisor at dating Parañaque Congressman Roy Logoles na nilabag ng China ang territorial rights ng bansa sa pagpasok ng kanilang survey ship sa Benham Rise. Isusulong naman ng isang party list sa Kongreso ang pagbuo ng komisyon na tututok sa mga pangyayari sa Benham Rise. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Isa umanong paglabag sa territorial rights ng bansa ang pagpunta at pananatili ng survey ship ng China sa Benham Rise sa loob ng 3 buwan. Ayon kay dating National Security Advisor at dating Parañaque Congressman Roy Logoles, malinaw na teritoryo ng Pilipinas ang Benham Rise dahil kinatigan ng United Nations Convention on the Law of the Seas ang pag-angkin dito ng bansa noong 2012. Naniniwala siyang nakakuha na ng mahahalagang impormasyon ang China sa Benham Rise na posibleng magamit laban sa Pilipinas sa hinaharap. The entry of the survey ship is a violation of our territory in the same way that kunyari biglang may pumasok ng mga explorers inside Laguna Lake, no? Laguna de Bae, or in Manila Bay, a foreign explorer, the same. It is my belief that China spied on our territory in Benham Rise. Kung sakasakali, maaarian niyang gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos upang ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa Benham Rise. Dapat anyang pag-aralan ito sa ngayon, ngunit dapat ding isaalang-alang ang pakikipagmabutihan ng bansa sa China sa ilalim ng Administrasyong Duterte. If something happens in Benham Rise, we can invoke that is a violation of our territory, that is an attack on the territory of the Philippines, and we can invoke that to invoke the Mutual Defense Treaty. Hindi rin katanggap-tanggap para sa dating opisyal ang paliwanag ng China na innocent passage o dumaan lamang sa lugar ang kanilang barko. Innocent passage as provided for in Article 18 and Article 19 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, the vessel must travel directly. It cannot stop. It can only stop because of force majeure. It can only stop because of distress. It can only stop if it's helping another ship in distress, but it cannot loiter around. It must go through a direct passage.
Magsusulong naman ng panukalang batas sa Kongreso ang Magdalo Party List para sa pagbuo ng isang komisyon na tututok sa mga pangyayari sa Benham Rise. Whether that will be a joint Coast Guard Naval Task Force or a task group under the Coast Watch system, which is already in place right now. Regardless, the final form will be sorted out, but at the same time, the economic and regulatory aspect must be taken care of as well. Una nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na kahit inaprubahan ng UNCLOS ang pag-angkin ng Pilipinas sa Benham Rise, hindi ito maituturing na sariling teritoryo ng bansa. Maaari lamang umanong linangin at pakinabangan ng Pilipinas ang likas na yaman doon. Sa ngayon ay hinihintay na ng Department of Foreign Affairs ang formal na paliwanag ng China tungkol sa insidente. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod sa ito ang balita. Umanay korupsyon sa Energy Regulatory Commission, kinumpirma ng ilang opisyal ng ahensya sa pagdinig ng lower house. Nasa 13,000 barangay sa bansa target malagyan ng internet connection sa loob ng 6 na buwan. Nagpulong na sa unang pagkakataon ng mga miyembro ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs mula nang buuin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong isang linggo. Ito ang balita ni Grace Cas. Ipinresenta na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kabilang sa binuong Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD ang kanilang magiging papel sa kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Sa pulong kanina, sinabi ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Isidro La Peña na walang magbabago sa trabaho ng mga law enforcement agency sa pagsasagawa ng mga anti-illegal drugs operation. Aniya, gagawin lang maayos ang galaw ng bawat ahensya, lalo na sa mga high-value target mula sa national hanggang barangay level. This time, magiging unified at saka in unison yung efforts ng lahat ng mga government agencies concerned. Enhance yung mga trabaho ng gobyerno. Ang PIDEA ang tatayong committee head ng ICAD kasama ang 20 ahensya ng pamahalaan na miyembro ng komite. Nahati ito sa 4 na cluster gaya ng enforcement, prosecution, advocacy at rehabilitation and integration. Sa ganitong paraan at proseso, nakikita ng PIDEA na mas magiging mabilis ang pagresolba sa problema ng iligal na droga sa bansa. Bring it down to the barangays and down to the families. We go down there. Andiyan yan kasi yung barangay drug clearing program ng gobyerno. And that's where these things happens, and when we clear a barangay and then gradually in a municipality, pag na-clear natin lahat ng mga barangays diyan, then we have a drug-free municipality. And then when we have drug-free municipalities, pag yung isang probinsya ay na-clear natin yung mga municipalities, then we have a drug-free province, and so on. So Grace Caslin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Kinumpirma ng ilang opisyal ng Energy Regulatory Commission o ERC ang umano'y irregularidad sa ilang transaksyon ng ahensya sa pagpapatuloy ng pagdinig ng lower house kaugnay ng umano'y korupsyon sa loob nito na dahilan umano ng pagkakamatay ni ERC Director Francisco Villa Jr. noong November 2016. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Lalong tumibay ang mga alegasyon ng pagkakaroon ng korupsyon sa Energy Regulatory Commission sa pagpapatuloy ng House investigation ngayong araw. Ito ay matapos aminin ni Cherilyn Gonzalez, hepe ng Division Internal Audit at dating Bids and Awards Committee Secretariat, ang ilang transaksyon na hindi umano dumaan sa proseso. Kasi po may mga procurement po kami, may mga purchases po na kung titingnan nyo po is hindi po dumaan sa proseso ng MAC. Isa na rito ang 250,000 pesos na halaga ng boardroom renovation na hindi dumaan sa tamang bidding process. Inamin ni Esteban Riva, Executive Assistant ng Office of the Chairman, na siya ang kumausap sa Prime Art upang masimulan ang proyekto batay umano sa go signal ng namayapang si Director Villa. Tinanong po ako ni Director Villa, sabi niya, "Pare, ba't pinagawa mo yung boardroom?" Ang sabi ko po, "Sir, cleaner ko po sa inyo yan." Ang sabi niya po, "Sige."
Depensa naman ni ERC Chairman Jose Vicente Salazar, wala siyang inaaprobahang proyekto na hindi dumadaan sa tamang proseso. I know, Your Honor, that the boardroom was completed together with the Chairman's office, Your Honor. But with respect to the process which were undertaken, I had no knowledge that this was happening in the back level. Nanindigan naman ang kapatid ni ERC Director Francisco Villa na pressure sa trabaho ang dahilan ng pagpapakamatay nito. Ganito, minimuestra niya, hindi ko na kaya pumasok. May pinapapirmahan sa akin mga illegal na dokumento. Ako kasi yung Bids and Awards Committee Chair. Nung ko lang nalaman na Bids and Awards Committee Chair siya, so sabi ko, ano problema? Illegal Rig. Oras na matapos na ang pagdinig ng komite sa issue ay bubuo ito ng isang committee report kung saan nakapaloob ang ilang rekomendasyon para sa mga panukalang batas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. 13,000 barangay sa bansa ang target malagyan ng internet connection sa loob ng 6 na buwan ng Department of Information and Communication Technology at ng Interior and Local Government. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Bahagi ng mga programa sa ilalim ng Duterte administration ang nakatakdang pagpapatupad ng National Broadband Plan. Sa pag-usad ng naturang plano, isang ICT Summit ang isinagawa para sa local government units, telecommunications company at mga public and private sector upang talakayin naman ang paglalagay ng libreng internet hotspot sa iba't ibang lungsod sa Pilipinas. Sa unang phase ng plano, nakatakdang kabitan ng Department of Information and Communications Technology ng Internet ang ilang selected na barangay sa loob ng 6 na buwan. Our target is to have 13,000 sites, tinatawag natin ang hotspot, where our citizens can go in public places and then get connected to free Wi-Fi. Dinaluhan ni DILG Secretary Ismael Mike Sueno at PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang summit upang ipaabot ang kanilang bahagi na gawing internet-connected na ang lahat ng pampublikong lugar sa bansa. Layon din ng ICT Summit na ipabatid sa lahat ng sektor sa pamahalaan ang kahalagahan ng paggamit ng teknolohiya sa pagsugpo ng krimen at upang makatugon sa panawagan ng pamahalaan sa isang ligtas at mapayapang bansa. In an era when heinous crimes are just a doorstep away from our own backyard, initiative like a safe city will not only safeguard our country from the threats of criminality but will pave way to economic stability. A country far from the grasp of criminality is an ideal environment where business can thrive. The participation of the PNP in this event highlights the commitment of the National Police Organization to maximize information and communication technology utilization in order to better serve and protect our people and steer our country to become a safer place to live. Dagdag pa ni DICT USEC Eliseo Rio na maikukumpara ang ICT sa programa ng Pangulo na 911 dahil magagamit ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa serbisyo publiko. Katulong ng DICT ang National Privacy Commission upang masiguro naman na protektado ang personal information ng mga user. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Nananatili pa ring mabagal ang proseso ng pag-i-issue ng Philippine passport halos 1 taon matapos mailabas ang bagong set nito. Paliwanag ng DFA, ito ay dahil sa hindi sapat na production capacity ng kagawaran. Ito ang balita ni Leslie Lumbowen. Aminado ang Department of Foreign Affairs na mabagal pa rin ang proseso ng pagkuha ng passport sa bansa. Sa pag-apply pa lang, aabutin ka hanggang 2 buwan o higit pa sa pagkuha pa lang ng appointment o schedule. Ayon kay DFA spokesperson ASEC Charles Jose, ito ay dahil sa hindi tugma ang demand ng mga kumukuha ng passport sa kanilang production capacity. In past years talagang nag-spike up yung bilang ng mga nag-apply for passport. Hindi kami nakapag-adjust ng aming capacity. Noong nakaraang taon, nag-issue ng bagong set of guidelines ng passport application ng DFA na inaasahang makatutulong upang mapadali ang proseso ng pag-apply o renewal ng passport.
Ngunit dahil sa hindi sapat ang mga tauhan at gamit ng DFA ay hindi pa rin matugunan ang demand sa passport applications. Isa si Jovi Labaw sa mga naghintay ng ilang buwan bago nakapag-claim ng kanyang passport. Nagpa-appointment kami pala January, tapos February kami na lagyan ng appointment. Tapos nakuha din nung March 3 ang namin ni-release. Medyo talagang hahanapin mo yung slot, kung saan pati oras. Oo, medyo matagal. We're trying to remedy the situation. We have plans to increase our production capacity by adding more people, by adding more machines. Ganun pa man, ayon kay Jose ay sisikapin ng kagawaran na gawan ng paraan ang naturang problema. Hindi biro ang pagdaraan ng proseso sa pagkuha ng passport, kaya naman payo ng DFA, kumpletuhin mabuti ang requirements at mag-apply ng maaga kung may bala kayong lumabas ng bansa upang wag maabala at magkaproblema sa schedule. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Pasay City. And for the news abroad, 3 Latin countries aligned with Mexico in boosting free trade to counter protectionist measures promoted by U.S. President Donald Trump. Aldrin Solibet reports. El viernes, Chile, Colombia y Perú dieron respaldo fuerte a México, el economía segundo de más largo en América Latina, debido del efecto de la medida proteccionismo promueve del mandatario de Estados Unidos, que es Donald Trump. En la reunión en Santiago, ministros de finanzas de países de la Alianza Pacífico han convenido que diversificando las economías y aumentando el libre comercio es la clave para contrarrestar el Frente Nuevo proteccionismo. El que un país esté más cerca de esa discusión, como México, nos interesa de nuevo, primero, porque es un país amigo. Trump ha amenazado a imponer arancel al producto mexicano y abandonará el acuerdo de libre comercio que el Estados Unidos ha mantenido con sus vecinos, que son México y Canadá, desde 1999, si lo fallará a renegociarlo. Él también ha promulgado la Póliza Migración Nueva, que presupone la deportación rápida de los migrantes, cuyo remesas alcanza a $27 billones en 2016, uno de los frentes principales del cambio de divisas en México. Miembros de la Alianza del Pacífico han enfatizado que la medida proteccionismo de Estados Unidos contra del México afecta indirectamente a los otros miembros del bloque, lo que juntos contado por el 39% del Producto Interno Bruto de la América Latina. Somos solidarios porque sabemos que los intereses de México son intereses comunes también a los demás países de la Alianza del Pacífico. Los ministros han concluido que una apertura a otros pactos o países que están propugnando el libre comercio será un camino a neutralizar el ascenso del proteccionismo. Con respecto a eso, le anticiparon que un cumbre de los ministros de comercio del bloque junto con los países asiáticos a la próxima semana en Chile podría ser una coyuntura decisiva para avanzar la búsqueda de nuevos pactos comerciales. Aldrin Solibet, UNTV, Noticias y Rescate, Lima, Perú. Meanwhile, in Taiwan, protesters march in Taipei in an annual parade remembering the Fukushima nuclear disaster in Japan. They also called on the Taiwanese government to speed up the process of abolishing nuclear power. Camille Hong details this report. 抗议者在台湾总统府前面手持横幅边喊口号，在通过台北街头之前要求停止核电厂。抗议者表示担心核事故将对台湾产生影响，源于日本3月11日灾难期间的核电站事故。在高雄和台东市组织了类似的游行，要求蔡英文主席承诺到2025年停止所有的核能生产。之前蔡英文总统当选之前就有说要废核，就是有废核，然后他也一直没有实现他的承诺。然后在他还没当选之前，核能在台湾一直丢给蓝屿，就是一个人口比较少，可却要承载一些非常高危险能量的核废料过去，所以我觉得这样很不合理。
其实不用很难的。由于台湾地理上靠近日本，该岛在福岛第一核电站灾难后的核电产生问题上引起了激烈的争论。与日本类似，台湾地震和其他自然力量，例如台风，容易引起人们对其他核电厂安全性的担忧。洪港米勒 ，UNTV 新闻与拯救，台北，台湾。38 people were killed and about a dozen injured in northern Haiti late on Saturday after a bus drove into a parade of pedestrians while fleeing from an accident. Officials said the bus, which was traveling from Cap Haïtien to the capital Port-au-Prince, initially hit two people in a town outside Gonaïves in the north of the country. The bus driver then fled and crashed into a 3 Rara parades in Mapu, about 5 kilometers away. Authorities are now actively searching for the driver. It was not immediately clear what caused the accident. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Dalawang 2,667 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Department of Agriculture maglalabas ng food lane conduct pass upang hindi naharangin sa mga checkpoint ang mga truck na may kargang agricultural products. Makukulay na floats pumarada sa taunang parade of lights sa Tanawan, Batangas. Ilalabas na ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Justice and Human Rights ang kanilang report hinggil sa ginawang investigasyon sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng Baybay City Sub-Provincial Jail. Sa kanilang ulat, naniniwala mga senador na may nangyaring grave abuse of power at inirekomenda sa Korte at Department of Justice o DOJ ang pagdetermina sa magiging pananagutan ng mga sangkot sa kaso. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Isang malinaw na kaso ng pang-abuso sa kapangyarihan ng mga pulis ang pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail noong November 5, 2016. Ito ang naging konklusyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Senate Committee on Justice and Human Rights sa 34-page report matapos itong imbestigahan ang Espinosa slay case. Ayon sa mga senador, may ebidensya nagsasabing premeditated o pinlano ng PNP CIDG Region 8 sa pamumuno ni Police Superintendent Marvin Marcos, Superintendent Noel Matira at Chief Inspector Leo Laraga ang pagpaslang sa alkalde upang pagtakpan ang kanilang pagkakasangkot sa illegal drug trade ng mga Espinosa. Patunay umano dito ang pagpatay rin sa mga presong dawit sa drug operation na sina Edgar Alan Alvarez at Fernando Balagbis sa kani-kanilang kulungan sa Leyte. Questionable rin umano ang pag-i-issue nila Judge Tarcelo Sabari Jr. at Judge Janet Cabelona ng Eastern Visayas ng search warrant laban kay Mayor Espinosa. Gayong wala naman pala silang jurisdiksyon sa detention facility kung saan nakapiit ang mga biktima. Dapat rin umanong managot si Judge Carlos Arguelles sa hindi nito pag-aksyon sa mosyon ni Espinosa na mailipat sana sa mas ligtas na prison facility. We're just requesting the Supreme Court kung tingnan, and as a matter of fact, they already are looking into possible administrative liability of the judge. Naglagay din umano ng ebidensya ng baril at droga sa loob ng selda ni Espinosa ang mga pulis upang magmukhang lehitimo ang operasyon ng PNP CIDG. Mas lalo rin umanong napatunayan ang motibo ni Marcos sa pagpaslang kay Espinosa nang sabihin ng anak nitong si Kerwin sa pagdinig na sina Marcos, Laraga at Matira ang inaabutan niya ng pera kapalit ng proteksyon sa kanyang drug operations.
Bagaman ito ang findings ng Senado, ang Korte at ang DOJ pa rin anya ang magdedetermina sa mga pananagutan at mga kasong dapat isampa sa mga sangkot sa krimen. Binigyan din sa report ang insidente ng pagre-reinstate ng Pangulo kina Marcos, Matira at Laraga na pawang mga sinibak ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Nirerekomenda rin ng Senado na palakasin ang Internal Affairs Service Unit ng PNP na siya nag-iimbestiga sa mga tiwaling pulis. Umaasa rin ang mga senador na hindi iimpluwensyahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamalakad ng mga binigyan niya ng posisyon sa pamahalaan at hahayaan ang kanya mga appointee na gawin ang kanilang trabaho. Samantala, itinanggi naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na kinokontrol o dinidiktahan siya ni Pangulong Rodrigo Duterte, bagaman batid niyang hindi siya talaga totally magiging independent dahil nasa ilalim sila ng executive branch. He's concerned dahil hands-on siya. But as to the crucial decisions on what to do on a particular issue, ang sasabihin niya sa akin is bahala ka na, you decide, you are the commander. 12 senador ang sumang-ayon sa nilalaman ng Joint Committee Report ng Senado at isusponsor na rin ni Senator Panfilo Lacson na nasabing report sa plenaryo kung saan may tsansa itong makatanggap ng oposisyon mula sa iba pang mga senador. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may mga mining corporation na nagpoponto para sa ikapabagsak ng kanyang administrasyon. Samantala muli naman itong ipinagtanggol si Environment Secretary Gina Lopez. Mula sa Malacanang, itong balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, go ahead. Yes, magandang gabi, Attorney Reg. Hindi lang drug money ang ginagamit ngayon upang pabagsakin umano ang administrasyong Duterte. Ayon mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte, maging ang mga mining corporation ay nagpapalabas din umano ng pera para sa destabilization plot laban sa kanya. Ipresenta rin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kawani ng media ang ilang mga larawang katunayang sinisiya ng ilang mining corporation ang kalikasan sa bansa. Sinabi din ni President Duterte na hindi matutumbasan ang 10 bilyong piso kita ng pamahalaan mula sa mga minahan ng ginagawang paninira ng mga ito sa kalikasan. Dahil din sa mga ito, sinabi ni Pangulong Duterte na posibleng ikonsidera niya ang tulong ng minahan sa bansa. Gayunman, kinikilala rin naman nito ang ginagawa ng mga responsible mining corporation na pag-restore sa kalikasan at pinapalitan ng panibago ang mga pinuputol ng mga puno. Samantala, muli niyang binigyang diin na walang dahilan para bitawan niya bilang miyembro ng kanyang gabinete si Environment Secretary Gina Lopez. Nagpahayag naman ng pagsuporta sina Senate President Aquilino Coco Pimentel at House Speaker Pantaleon Alvarez na suportado ng mga ito ang administrasyong Duterte, partikular na sa usapin ng malinis na kapaligiran, gayon din ang paglaban sa korupsyon, illegal na droga at korupsyon. Attorney Reg. Maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat ng live mula sa Malacanang. Sa ibang balita, mga apektadong katutubo humingi ng tulong sa pamahalaan na ipatigil ang pagtatayo ng malalaking dam sa kanilang lugar. Ito ang balita ni Aga Kakbay. Nanawagan ng tulong sa pamahalaan ang mga katutubong apektado sa pagtatayo ng dam sa kanilang mga kinagisnang lugar. Ito ang naging sentro ng usapin sa ginawang forum sa UP Diliman at bilang paggunita sa International Day of Action for the Rivers and Against Large Dams. Ayon kay Johnny Basilio, Secretary General ng Aita Tribal Association, kailangan nila ng tulong ng pamahalaan upang mapatigil ang mapinsalang paggawa ng dambuhalang dam sa kanilang lugar. Pinapanawagan po namin sa ating gobyerno at sa lahat ng mamamayang Pilipino na kami po ay suportahan na mapatigil ito. Kung talagang nagmamahal po tayo sa kalikasan at sa ginawa ng kamay ng bathala, huwag mong sirain ang kanyang ginawa. Ayon pa kay Basilio, apektado na ang libu-libong residente sa kanilang lugar sa San Jose, Tarlac dahil nasa phase 2 na ang tinatayo doong Balog-Balog Dam. Isa lang ang Balog-Balog Dam sa mahigit na 400 dam na planong pagtayuan ng hydropower projects na kung saan inaasahang maapektuhan ang pamumuhay ng mga katutubo. Nanawagan kami kay Presidente Duterte na pakinggan yung panawagan ng mga katutubong mamamayan. Ayaw namin ng pagtatayo ng mga dambuhalang dam sa aming mga komunidad. Ito ay hindi makikinabang para sa aming mga katutubong mamamayan. Kapinsalaan ito para sa aming kabuhayan at mga susunod na henerasyon.
Ani Malayaw, dapat ay magkaroon muna ng konsultasyon bago ituloy ang mga plano upang madinig ang saloobin ng mga apektadong residente sa pagtatayo ng dam. Aga Kaakba, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magbibigay ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng 5,000 slot ng libreng skills at livelihood training para sa asawa at mga anak ng MMDA traffic law enforcers upang maiwasan na ang isyu ng korupsyon sa mga ito. Ito ang balita ni Joe Anano. Nilagdaan na kanina ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Technical Education and Skills Development Authority ang isang Memorandum of Agreement na magbibigay ng libreng skills at livelihood training sa asawa at mga anak ng MMDA traffic enforcers. Magkakaloob ang TESDA ng 5,000 slot ng scholarship sa asawa at mga anak ng bawat traffic enforcer. Layo nito na mabigyan ng maayos na trabaho at sapat na kita ang pamilya ng mga ito upang maiwasan na ang sari-saring korupsyon na kinasasangkutan ng ilang traffic enforcers tulad ng pangungutong sa mga motorista. Wala po tayong rejection dito, kagaya ng sinabi ko sa inyo, kahit anong gusto mong skills pwede kang bigyan ng TESDA at saka MMDA. So this is a special program of TESDA and MMDA to address the poverty of our MMDA workers and traffic enforcers. Ang importante naman ho dito yung pagbibigay pansin sa kanilang pamilya. Sabi ko nga kay Secretary, baka immediately pwede natin itong isama na rin lahat ng mga Metro Manila mayors at makakatulong din ito sa kanilang mga constituent. Talagang ito'y pangkabuhayan. Bukod sa mga traffic enforcer, kasama rin sa mga binigyan ng libreng skills training ang ilang staff ng MMDA. Ilan sa mga ito sina Aling Concepcion at Aling Ruela. Ayon sa kanila, magagamit nila ito upang magkaroon ng sideline at karagdagang kaalaman sa pagtatrabaho. Ma'am, kulang po yung kaya nagsa-sideline po kami. Yung doon sa trabaho ko, ma'am, may nagpapalaba, kinukuha namin. Malaking bagay ito sa amin, sa kabuhayan namin. Ay, malaking tulong po sa amin niya kasi at least marami po kaming nalalaman na yung hindi po namin na nalalaman sa pag-assist ng mga hotel, at least dito nalalaman namin kung mga paraan, yung madaling paraan. Ayon sa MMDA, sa ngayon ay umaabot lamang ng 11,000 pesos kada buwan ang sweldo ng isang traffic enforcer. Kaya naman malaking tulong nila ang programang ito upang mabigyan ng karagdagang mapagkakakitaan ang mga empleyado ng MMDA. Ilan sa mga kurso na iniaalok ng TESDA sa MMDA ang food and beverage, housekeeping, hotel and restaurant management at iba pa. Kanina, iprinisinta na sa media ang unang batch ng mga nabigyan ng libreng seminar na binubuo ng 25 staff ng MMDA. Umaasa ang ahensya na sa pamagitan ng programang ito ay maiiwasan na ang mga insidente ng pangungutok na bahagi rin ng kampanya ng gobyerno na mawakasan na ang isyu ng korupsyon sa hanay ng mga kawani ng pamahalaan. Joe Anano, UNTV News and Rescue, Makati City. Nasunog ang isang bahagi ng isang mall sa Quezon City kaninang hapon. Wala namang naiulat na nasaktan sa naturang insidente. Mula sa EDSA North Avenue, Quezon City, ito ang balita ni Monokson live. Mon, saan mismong bahagi ng mall nagmula ang Magandang gabi, Angela. Ayon sa Bureau of Fire Protection ay nagsimula sa engineering room ng isang bahagi dito sa Trinoma Mall itong pinangyarihan ng sunog. Agad namang inilikas ang mga tao na malapit dito sa pinangyarihan ng sunog at wala namang naiulat na nasaktan. Gayun din naman, yung sinasabing na trap sa may basement ay nailigtas na rin kanina ng Bureau of Fire Protection. 2:25 ng hapon kanina nang itaas sa first alarm ang sunog sa naturang mall at ilang minuto pa ang lumipas ay itinaas na agad ito sa second alarm bandang 2:34 p.m. Sa basement na kung saan nandoon ang engineering room nagsimula ang sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Apektado naman ang operasyon ng transport terminal na katabi ng mall dahil pansamantalang hindi pinapasok ang mga sasakyan dito. Mabilis namang rumesponde ang mga kalapit na mga fire truck kung kaya't hindi masyadong lumaki ang apoy. Tanaw sa EDSA ang usok na nagmumula sa mall na nakaapekto rin sa daloy ng trapiko sa naturang lugar.
Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Angela, sa ngayon ay patuloy pa rin na naririto ang ilang mga bumbero at meron pa rin kasi tayo nakikita na manipis na lamang na sunog, na usok na nagmumula dito sa may Trinoma. Ganyan din naman yung naiklaro na rin natin kanina na kasi yung office ng MRT Line 3 ay nandyan din sa basement, no? At pinaalam naman sa atin na wala namang nangyari o nasaktan sa kanila. Ganyan din itong terminal ng point-to-point bus o yung P2P bus ay operational pa rin naman sa oras ito, maliban na lamang dito sa transport terminal na mismong katabi ng Trinoma Mall ang siyang naihinto ang operasyon. Sa ngayon ay sarado na rin ang mall at hindi na rin nagpapapasok ng mga tao. Operasyon ng MRT tuloy pa rin naman sa oras ito, subalit ang daloy ng trapiko, tingnan natin dito sa may area na ito ng North Ave. Sa ngayon, yung traffic ay heavy traffic po magmula dyan sa may area ng Centris hanggang dito sa may Quezon Avenue flyover at tuloy-tuloy po dito sa may kanto ng North Avenue tapat ng Trinoma. Heavy traffic po yan hanggang sa may area naman tapat ng SM North at hanggang sa may area po ng Muñoz. Habang yung kabilang side, nagkakaroon lamang ng pagbagal sa may U-turn slot tapat po ng MRT North Ave, pero after po niyan ay maluwag naman po ang daloy ng mga sakyan. Silipin naman natin ang ilang live points natin sa Metro Manila. Unahin po natin ang area ng Recto Avenue. Sa mga papunta po ng Divisoria, light to moderate traffic po via Recto Avenue, habang yung mga papunta naman ng Legarda, light traffic po dyan sa may area na yan ng Recto Avenue sa Maynila. Silipin naman natin ang EDSA Guadalupe. Mula po sa Guadalupe going to Shaw Boulevard, heavy traffic na po sa may area na yan. At gayon din naman mula po sa may Orense, papunta naman ng Ayala o southbound lane, heavy traffic po ang lane na yan dyan sa may EDSA Guadalupe. Angela, sa ngayon, mas maganda iwasan muna ng ating mga motorista itong bahagi na ito ng EDSA dahil sa ngayon ay napakabigat ng daling sasakyan. Meron tayong mga alternatibong ruta gaya po dyan sa may Quezon Avenue, dyan sa may area ng Elliptical Road at dito rin sa may area po ng Quezon City Memorial Circle, malapit po dyan sa may East Avenue, kabilang na rin ng Kalayaan Avenue dyan po sa may Quezon City. Yan po ating traffic update. Balik sa Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nagulat mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Sa ibang balita, maglalabas na Food Lane Conduct Pass ang Department of Agriculture upang hindi na maharang sa mga checkpoint ang mga truck na may kargang agricultural products at mabilis na makarating sa mga pamilihan. Ito ang balita ni Grace Casin. Pinayuhan ng Department of Agriculture ang Agricultural Trackers Group na kumuha ng Food Lane Conduct Pass upang ma-exempt sa truck ban at agad ma-deliver ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. Kasunod ito ng nilagdaang Memorandum of Agreement ng Department of Agriculture, Metro Manila Development Authority at Philippine National Police para sa planong buhayin ng Food Lane Project na una nang ipinatupad noong 2004. Bibigyan ng prioridad rito ang agarang delivery ng agricultural product upang masigurong sapat ang supply sa mga pamilihan. Sa mga nais kumuha ng Food Lane Conduct Pass, kailangan lang magsumite ng mga kaukulang dokumento na magpapatunay na sila ay rehistrado at pumasa sa Bureau of Animal Industry at National Meat Inspection Services. Hayaan yung mga truck na may kargang mga pagkain na hindi magambala ng pulis at traffic. Sapagkat kapag naipit ng traffic yan, kapag hinuli ng pulis yan at na-delay yung isda, mabubulok yung isda. Pati gulay. Ang hakbang ay kasunod ng mga natanggap nilang report na umano'y pangungotong ng ilang pulis at law enforcers sa mga trackers. Kapag dumadaan sa checkpoint ang mga truck na may lamang isda, doon ka makakakita ng flying fish. May bangos na lumilipad, papunta sa checkpoint. May manok na lumilipad, papunta sa checkpoint. Maaring nakakatawa ito. But don't you know na yung bawat bangus na yan na lilipad papunta sa checkpoint, konsumo ng mga pulis at sundalo, bawat manok na lumilipad sa checkpoint ay dagdag na presyo sapagkat hindi naman magpapalugi yung trader. Ipapatong niya yan sa presyo noong ibebenta niya sa merkado. Pinaalalahanan naman ni DILG Secretary Mike Sueno ang local government unit na ipinagbabawal ang mag-impose ng tax sa passing through vehicles, lalo na sa may mga kargang agricultural products.
file cases against these local governments. Kaya nga ito may mga memorandum circulars kung may mga local government units who will not follow these memorandum circulars. We urge you yung mga file cases against the local government units. Nakikipag-ugnayan naman ang DA sa PNP upang matiyak na hindi gagamitin ng mga sindikato ang Food Lane Conduct Pass para sa pagtatransport ng mga kontrabando, partikular na ng iligal na droga. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At karingge katamang balitang Promdi. Mahigit king dinalang tiwaling pulis king Central Luzon ning dinalan lalam na ning character and aptitude training ning Philippine National Police Region 3. Ining balita ng Joshua Antonio. Inumpisan na king Aldong iti reformation and transformation program ning PNP Region 3 karintiwaling pulis king lalam ning character and aptitude training. At sula king 155 at iwaling pulis, sibat ka rin 7 probinsya ng Region 3 ding dumalang king Reformation and Transformation Program king Camp Olivas king City of San Fernando, Pampanga. Makakayabe laking hulidap at pamakotong din pulis adeti. Ding mapilang karete matamad laking obra, dakal labisyo ang timoing pamaninom ng alak at susugal at paborendo rin karelang pamilya. Sabi ko nga sa kanila, unang-una hindi sila pwede silang umalis dito. Habang nandito ko, dito pa rin sila ma-assign. Hindi na sila makakabalik sa police station. 153 ka ring pulis sa lalaki at adwano man din babae anong no ka rin impekamata sa Arango Akayabe Careti, metong niyang police superintendent, chief inspector at inspector. Peka marakala bilang naman ng menibatan kilalawigan ng Nueva Ecija at 28 at ikan na naman ng Tarlac at 24 a polis. Papaimbisigan na naman ng PRO3 ding 12 pulis sa dinatangking programa. Agpangka Central Luzon Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino at 3 bulan at dumalan lating pulis ng spiritual counseling at psychological testing bang mitulid ng karelang panugali. It will be a long program. Mag-uumpisa tayo sa parang back to basic. Magsisimula sila sa umpisa uli. Mialilan la karelang destino ding dumalan king CAT program. Agpangkang Aquino, ila ring Fort Bat sa Yugsesa na king Mindanao, dapat king ulin na ring burinon din ang pagkakataon, idalan laking programa. Dapat nung king kulub ning 3 bulan, ela pamurin migbayo, lubusan nung indestino king Basilan. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Meteya king pamamaril ning riding in tandem ing meto nga pagsuspetsyan dang illegal drug pusher king San Pedro, Laguna. Meteya rin ning meto nga lalaki kay bat na kanong linaban, karing miyembro na ning SWAT king Dasmariñas, Cavite. Ining balita ng Sherwin Culubong. Pinagbabaril sa ulo ng 2 suspect na nakasakay ng motorsiklo ang isang pedicab driver sa San Pedro, Laguna noong nakarang Sabado. Kinilalang napatay na si Ross Flores, 28 anyos, isa umanong tulak ng iligal na droga sa lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakasakay si Flores sa nakaparadang tricycle sa Purok 5, Barangay Landayan, San Pedro, Laguna, pasado alas 4 ng hapon noong Sabado nang ito'y pagbabarilin. Naisugod pa ang biktima sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Patuloy naman ay inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga nakatakas na suspect. Samantala, patay naman ang isang lalaki na hinihinalang sangkot sa iligal na droga matapos umanong manlaban sa mga miyembro ng SWAT sa Barangay Paliparan 2, Dasmariñas, Cavite noong Sabado ng hapon. Kinilala ang suspect na si J.R. Martinez, 25 anyos. Sa inisyal na investigasyon, nakitaan ng mga pulis ng baril sa kanyang tagiliran ng suspect habang ito'y nagmomotorsiklo. Sinubukan pa umanong pasukuin ng mga miyembro ng SWAT ang suspect, ngunit nagpaputok na umano ito ng baril. Tinamaan sa engkwentro si PO1J Mark Bago na miyembro ng SWAT at dinala sa ospital, habang napatay naman ang mga otoridad ang suspect na nagtamo ng iba't ibang tama sa katawan. Nakuha sa crime scene ang baril ng suspect na Thompson at iba't ibang klase ng mga bala ng baril. Pinarangalan naman sa ospital ng hepe ng Dasmariñas Police ang miyembro ng SWAT na nasugatan sa engkwentro. Sherwin Culubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At dyan ang kakatamang balita, iba't king miyayaliwang lugar king kakatamang bansa. Ako Ifrima sa Longga Gloria, Maya Pabengi.
Mahigit 30 makukulay na float ang pumarada sa Tanawan City, Batangas bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Nagpagandahan ng mga disenyo ng ilaw ang mga float na lumuhok sa taunang parade of lights sa Tanawan City noong Sabado, kasabay ng anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod. Bawat kalahok ay may kani-kaniyang gimmick gaya na lamang ng Under the Sea Team Float kung saan nagmistula itong kaharian sa ilalim ng dagat. Agaw pansin rin ang mga disenyo gaya ng robot, hari at reyna, ibon at malaking leon. Ang iba naman ay sumayaw na suot ang makukulay na costume. Ayon kay Mayor Antonio Halili, nais niyang makilala ang Tanawan bilang isang tourist destination sa pamamagitan ng parada. Para naman mahikayat yung mga taga-ibang bayan na magpunta rito sa Tanawan, makita, especially mga investors, yung mga turista, at yung mismo na rin mga taga-Tanawan para magkaroon naman ng konting spectacle, sabi niya. Ito yung nakita namin na pinaka-successful, pinakamaraming tao nagpupunta, pinapanood. Masayang-masaya naman ang mga manunood sa kanilang mga nakitang magagandang float. Okay lang naman siya. Masaya naman. Pagpapromote ng tourism. Maganda po sila. Talaga pong nag-aksaya ng panahon para paghahanda sa Tanawan. Taon-taon po nila pinaghahandaan ang parades of light para po maganda ang Tanawan. Sa huli ay tinanghal na best float ang konsepto ng Under the Sea, kung saan bibigyan ang mga gumawa nito ng 150,000 pesos cash prize. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Tanawan City. Desidido ang PNP responders na maipanalo bukas ang Game 2 kontra sa Malacanang Kamao para mahatak sa winner-take-all match ang championship playoff ng UNTV Cup Season 5. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Pipilitin ng 3-time runner-up PNP responders na may pwersa pa sa do-or-die game ang Best of 3 series ng UNTV Cup Season 5 Finals sa kanilang sagupaan ng Malacanang Kamao sa Game 2 bukas, alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Bro, expected is 101% lalaban kami, na 101% na we give all the best para makabawi kami sa Game 2. Aminado ang PNP na kinapo sila sa mga huling segundo ng laban noong Game 1. I don't want to blame them eh. So ang sabi ko lang sa team namin hanggang ngayon guys, na mag-prepare kami. Kung ano yung pinaka-the best na adjustment pwede namin gawin sa Game 2, gagawin namin. Tinalo na Malacanang ang PNP sa pamamagitan ng 1 puntos lamang, 82-81 mula sa back-to-back ni Eric De La Cuesta sa last 37.4 seconds ng ball game. Sumablay ang inihandang play ng PNP at ang pagkakataon sana na makabawi. Ngunit hindi naman pumasok ang tig-2 free throw ni Harold Santa Cruz at Jayman Misola. Sa Game 1, ang Malacanang ang naghari pagdating sa rebound. Ngunit dinuwi na naman ng PNP ang assist, steals at blocks. Ito na ang ika-4 na beses na tatangkain ng pambansang pulisya na makuha ang kampyonato ng natatanging liga ng mga public servant. Makakakuha ng 4 million pesos na cash prize ang season's champion, samantalang 2 milyong piso naman para sa runner-up. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At yan ang ating featured at sports news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. Ingat kayo, medyo traffic, no? Dun sa bandang dito dahil sa sunog. Bandang northbound. At ingat po sa ating mga kasambahay. Hindi na mag-move si Angela. Bukas na lang. Yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.